Itinaboy at dinurog ng sariling asawa at kapatid sa mismong gabi ng kanilang anibersaryo. Habang kip-kip niya ang regalong binili mula sa dugo at pawis, bumungad ang dalawang tila mga ahas na walang saplot sa sarili nilang kama. Anak, sa labas ka lang, huwag kang ambisyosa. Ang lason na isinuka ng kanyang kapatid. Imbes na magmakaawa, tinalikuran niya ang wad na paraiso. Ngunit paano kung ang karumal-dumal na pangtataksil na ito ay nagkukubli pala ng isang madugong sakripisyo? Wala siyang kwenta, Severino. Isa lang siyang anak sa labas na naging pampalipas oras mo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw mula sa siwang ng pintuan, dumaan sa malamig na hangin at direktang sumaksak sa dibdib ni Liz. Nasa labas siya nanginginig. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa dahil sa walang awang pagbuhos ng ulan kanina. Subalit, hindi ang lamig ng panahon ang nagpapanghinig sa kanyang mga tuhod. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang isang maliit na kahon na nababalot ng asul na laso. Iyon ang regalong binili niya mula sa 9 na buwang, pagtitipid sa barya, pagkain ng tira-tira at paglalakad pa uwi para lang may maihandog sa unang anibersaryo nila ng kanyang asawa. Unti-unting namanhid ang buong katawan ng dalaga. Ang lalamunan niya ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, nag-iiwan ng mapait at tuyong pakiramdam. Walang luhang pumatak, tanging ang matinding pagkawasak sa loob na parang isang basong binasag ng pino. Sa kanyang dahan-dahang pagtulak sa pinto, bumungad ang isang tanawin na susunog sa kanyang kaluluwa habang buhay. Nakahiga si Severino sa kama. Walang malay at tila mahimbing ang pagkakaidlip sa gitna ng kaguluhan ng mga kumot. Sa tabi niya, naroon si Stella, ang kapatid ni Liz sa ama, na nakabalot lamang sa puting tela at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Ang mga mata ni Stella ay nagniningning sa tagumpay habang tinitingnan ang nanlulumong anyo ni Liz sa may pintuan. Bitaw-bitaw ng mga daliri ni Liz, ang maliit na kahon ng mamahaling relo na pinaghirapan niya ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Isang tahimik na saksi ang bagay na iyon sa pagtatapos ng lahat ng kanyang pangarap. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat piraso ng kanyang puso ay tila nadudurog sa ilalim ng bigat ng nakakangilong katahimikan. Ang pang-inginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikubli, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng pag-asa ay ngayoy naging blanko at tila isang lawa na natuyo sa gitna ng matinding tagtuyot. What? Are you surprised, Liz? Mapanuyang wika ni Stella habang dahan-dahang bumabangon at lumalapit sa kanya, ang bawat hakbang ay tila pagtapos sa natitirang lakas ng dalaga. Did you really think na ang isang kagaya ni Severino ay seryoso sa isang katulad mong basahan? Look at him. He's so peaceful. He chose me, Liz. Dahil ako ang kailangan niya, hindi ang isang anak sa labas na pilit nagsusumiksik sa mundong, hindi naman para sa kanya. Lumapit palalo si Stella at marahang hinawakan ang nanlalamig na pisingin ni Liz. Ang haplos na iyon ay tila laso na dumadaloy sa balat ng dalaga, nag-iiwan ng malalim na hapdi. Poor girl, masyado kang naging ambisyosa. Now be a good girl and leave. Huwag mo nang hintayin na magising siya at itaboy ka niya mismo, gamit ang sarili niyang mga salita. Mas masakit yun, hindi ba? Hindi nakaimik si Liz. Ang kanyang dila ay tila naging bato sa loob ng kanyang bibig. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Tila may mga bubog na bumabara sa kanyang dibdib sa bawat paglanghap. Tiningnan niya si Severino sa huling pagkakataon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao, ang lalaking nang akong magiging kaisa-isang tahanan niya, ay naroon lamang. Tila hindi man lang ramdam ang pagguho ng mundo ng babaeng tinawag niyang asawa. Dahan-dahang tumalikod si Liz. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, tila may mga kadena ng pighati na nakagapos sa kanyang mga paa. Hindi na niya pinulot ang regalong nahulog sa putika ng kanyang dangal. Iniwan niya ito doon,
kasama ang kanyang mga alaala at ang huling piraso ng kanyang dignidad. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin na may kasamang amoy ng basang lupa at alikabok. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng walang tigil, tila nakikiramay ang langit sa kanyang tahimik na pagtangis. Sa bawat patak ng malamig na tubig sa kanyang balat, tila unti-unting hinuhugasan ang lahat ng init ng pag-ibig na naramdaman niya noon at pinapalitan ito ng yelong lamig ng malupit na katotohanan. Sumakay siya sa unang lumang bus na dumaan sa kanto. Hindi na tinitingnan ang direksyong nakasulat sa karatula nito. Habang nakasandal ang kanyang noo sa malamig at nagpapawis na bintana ng sasakyan, pinanood niya ang unti-unting paglayo ng bahay na inakala niyang paraiso, hanggang sa maging malabo na ito sa gitna ng dilim at ambon. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang taong? Ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng buo sa gitna ng mundong mapagkunwari. Gaano kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang kaluluwa bago ito tuluyang sumuko sa dilim? Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay humahalo sa alat ng hangin galing sa dagat, isang samyo na naging kaisa-isang gamot sa sugatang puso ni Liz sa nakalipas na 2 taon. Dito sa maliit na bayan ng San Jose sa Batangas, natagpuan ni Liz ang katahimikang ipinagkait sa kanya ng Maynila. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot at pighati, ngayon ay bihasa na sa pagmamasa ng harina at paghubog ng mga pandesal tuwing madaling araw. Ang puting pulbos ng harina sa kanyang mga bisig ay tila nagsisilbing baluti laban sa mga alaala ng nakaraan. Ang init ng hurnuhan ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, kahit na ang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ay tila nabaon na sa limot kasama ng regalong iniwan niya sa putikan noon. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na kristal na madaling mabasag ng isang pamilyar na anino. Nabalot ng ingay ng isang mamahaling sasakyan ang tahimik na kalsada sa tapat ng kanyang maliit na panaderya. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa tuyong lupa ay tila isang babala. Huminto ang sasakyan at bumaba ang isang lalaking may uban na ang buhok, suot ang barong na tila sumisigaw ng kapangyarihan, si Don Vicente Vergara. Hindi gumalaw si Liz. Nanatili ang kanyang mga kamay sa loob ng malaking planggana ng harina, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Liz, anak! Ang boses ni Don Vicente ay basag, puno ng emosyong tila galing sa isang amang nagdadalamhati. Dahan-dahang itinaas ni Liz ang kanyang paningin. Wala siyang nakitang ama, kundi ang lalaking nagturing sa kanya bilang isang mansa sa dangal ng pamilya. Anong ginagawa ninyo rito, Don Vicente? Wala nang Liz Vergara rito. Isang simpleng tindera na lang ang kaharap ninyo. Sa isang iglap, nangyari ang bagay na hindi inaasahan ni Liz. Ang mapagmataas na si Don Vicente ay lumuhod sa gitna ng maalikabok na kalsada sa harap mismo ng kanyang panaderya. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, kumahalo sa dumi ng lupa. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Pero kailangan kita. Ang Hacienda Vergara, ang asyendang pinaghirapan ng iyong mga ninuno, ay unti-unti nang kinakain ng mga Del Fiero. Pinapatay kami ni Severino, Liz. Gusto niya kaming ubusin hanggang sa huling sentimo. Sa pagbanggit ng pangalang yon, tila may isang malamig na kutsilyong muling humiwa sa lumang sugat ni Liz. Severino. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagtakas, ngayon ay ang lalaking sumisira sa pamilyang nagtapon sa kanya. Wala na akong pakialam sa asyenda. Wala na akong pakialam sa inyo. Matigas na sabi ni Liz, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kahit na ito na lang ang huling hiling ko bilang ama mo, hikbi ni Don Vicente habang hawak ang laylayan ng apron ni Liz. Utang na loob, anak. Dugo mo ang nananalaytay rito. Huwag mong hayaang ang lalaking nanloko sa iyo ang maghari sa ating lupain. Bumalik ka, maging CEO ng kumpanya at ipakita mo sa kanya na hindi ka na ang mahinang babaeng basta na lang niya itinapon.
Ang salitang paghihiganti ay hindi kailanman naging bahagi ng bokabularyo ni Liz. Ngunit sa sandaling iyon, ang pot na 2 taon niyang ibinaon ay tila isang bulkang taal na biglang nag-alboroto. Ang imahe ni Severino at Stella sa kanilang kama ay muling naging malinaw, mas masakit, mas nakasusunog. Humugot ng malalim na hininga si Liz. Ang amoy ng tinapay ay tila napalitan ng amoy ng bakal at dugo. Tatayo ako, hindi dahil sa inyo. Wika ni Liz habang itinataas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng apoy. Baabalik ako dahil gusto kong makita ang mukha ni Severino kapag nalaman niyang ang babaeng minaliit niya ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Makalipas ang ilang araw, ang simpleng panaderya sa Batangas ay naulila. Ang dating dalagang nakatapis lang ng apron ay lula na ngayon ng isang itim na kotse patungo sa mansyong dati ay naging kulungan niya. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng malaking gate ng Hacienda Vergara, ang bawat dulo ng kanyang daliri ay nanlalamig. Pumasok siya sa loob ng mansyon, bit-bit ang isang maliit na maleta at isang pusong gawa na sa bato. Sa tuktok ng hagdanan, naroon si Stella. Suot ang isang mamahaling seda na damit, may hawak na baso ng alak at ang parehong mapanuyang ngiti na huling nakita ni Liz 2 taon na ang nakalilipas. "Look who's back!" Wika ni Stella. Ang boses ay parang kalas ng tuyong dahon. Ang nagbabalik na basahan. Akala mo ba talaga dahil tinawag ka ni Papa ay magiging reyna ka na rito? Lumapit si Liz. Ang bawat hakbang ay may awtoridad na hindi niya kailanman naramdaman noon. Huminto siya sa harap mismo ni Stella, sapat na malapit para maamoy ang alak sa hininga nito. "Hindi ako narito para maging reyna, Stella." Bulong ni Liz, ang boses ay kasing talim ng isang labaha. "Narito ako para bawiin ang lahat ng kinuha ninyo sa akin. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, kaya naman ang luluhod sa harap ko." Ang bawat yabag ni Liz sa makintab na sahig ng boardroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang silid na dati ay pangarap lamang niyang masilip, ngayon ay punong-puno ng mga matatandang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, naghihintay sa kanyang bawat salita. "Mga Ginoo," panimula ni Don Vicente. Ang boses ay puno ng wad na pagmamalaki. "Ipinapakilala ko sa inyo ang aking anak, si Amarilis Liz Vergara. Siya ang bagong tatayong CEO ng Hacienda Vergara." Isang malamig na katahimikan ang sumunod. Ramdam ni Liz ang mga mapanghusgang tingin. Alam niyang sa likod ng mga formal na ngiting iyon, ang tingin pa rin nila sa kanya ay ang anak sa labas na galing sa kusina. Biglang lumapit si Stella. Sa harap ng lahat, marahan nitong inayos ang kwelyo ng mamahaling blazer ni Liz. Ang kanyang mga hawak ay tila haplos ng isang mapagmahal na kapatid, ngunit ang kanyang mga bulong ay puno ng lason. "Ayusin mo ang tindig mo, Liz," bulong ni Stella, sapat lang para marinig ng dalaga. "Kahit suotan mo ng ginto ang isang basahan, amoy lupa pa rin ito. Don't act as if you belong here, dahil alam nating dalawa na temporary puppet ka lang ni Papa." Hindi kumurap si Liz. Nanatiling tuwid ang kanyang likod habang tinititigan ang mga mata ng kapatid. "Kung gayon, Stella, siguraduhin mong hindi ka masasaktan kapag ang basahang ito ang gagamitin ko para punasan ang dumi sa mukha mo." Matapos ang pagpapakilala, dinala si Liz sa kanyang bagong opisina. Sa ibabaw ng mesa ay may mga patong-patong na dokumento. Ayon kay Don Vicente, ito ang mga kailangang pirmahan para sa restructuring ng utang ng asyenda at paglalabas ng bagong pondo. Kinuha ni Liz ang isang mabigat at gintong ballpen. Habang hawak niya ito, naramdaman niya ang kakaibang bigat ng bagay na iyon. Pakiramdam niya, ang panulat na ito ay hindi lamang tinta ang ilalabas, kundi ang kanyang sariling kinabukasan. Ang bawat linyang iguguhit niya sa papel ay tila isang tali na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg.
Ang sandali kung saan ang kapangyarihan at kapahamakan ay nagtagpo sa dulo ng isang panulat. Pinirmahan niya ang mga dokumento, naniwala sa mga salita ng kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng mga oras, habang binabasa niya ang mga lihim na libro ng kwenta na iniwan ng nakaraang accountant, may napansin siyang hindi tama. May malaking butas sa pondo ng asyenda, mga perang nawala ng walang malinaw na pinatutunguhan. At lahat ng mga illegal na transaksyong ito ay tila konektado sa mga papeles na kapapirma lang niya. Agad niyang kinompronta si Don Vicente sa loob ng lumang aklatan. Papa, bakit may mga fund transfers na hindi dumaan sa audit? At ang mga pinirmahan ko kanina, bakit parang ako ang lumalabas na nag-aproba ng mga utang na ito? Humugot ng malalim na hininga si Don Vicente. Ang kanyang mukha ay biglang naging malungkot at tila matanda na sa sobrang pagod. Liz, ginagawa ko ito para protektahan ang pangalan natin. Sinasabotahe tayo ng mga Del Fierro. Ang butas na nakita mo, yan ang bunga ng kanilang pagnanakaw sa ating formulya. Maniwala ka sa akin, kailangan lang nating itawid ang buwan na ito. Ginamit muli ng matanda ang sandata ng utang na loob. Iniligtas kita sa hirap, anak. Huwag mo naman akong paghinalaan sa gitna ng laban na ito. Pamilya tayo, hindi ba? Napayuko si Liz. Ang pakiramdam ng pagiging isang puppet ay lalong lumalim. Ngunit, sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, may isang bagay na lalong nakakuha ng kanyang atensyon. Isang susi na may kasamang pulang etiketa na nakatago sa ilalim ng desk ng kanyang ama. Alam niyang ang susing iyon ay para sa lumang bodega sa dulo ng taniman, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal pasukin ng kahit sino. Bakit kailangang itago ang loob ng isang bodega kung puro kagamitang pang-agrikultura lang ang laman nito? Bumalik siya sa kanyang opisina, gulong-gulo ang isip. Doon, bumungad sa kanya ang isang elegante at mabangong sobre na may gintong selyo sa ibabaw. Pagbukas niya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang imbitasyon para sa isang malaking charity gala na gaganapin sa susunod na linggo. Sa ilalim ng listahan ng mga tagapagsalita, ang pangalang nakasulat sa pinakamalaking letra ay Severino Del Fierro. Ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumulong sa noo ni Liz. Ang gintong selyo sa imbitasyon ay kumikinang, tila isang nanunudyong mata na nagpapaalala sa kanya na ang nakaraan ay hindi pa tapos sa kanya. Naramdaman ni Liz ang presensya ng lalaki bago pa man niya ito makita. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ay tila biglang naging mabigat, punong-puno ng kuryenteng gumagapang sa kanyang balat at nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Pumasok si Liz sa bulwagan na tila isang reyna ng kadiliman. Ang kanyang suot na esmeraldang bistida ay yumayakap sa kanyang bawat galaw, kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Lahat ng mata ay naipako sa kanya. Ang dating anak sa labas na ngayoy pinag-uusapan bilang bagong CEO ng Hacienda Vergara. Ngunit sa likod ng kanyang matikas na tindig, ang kanyang puso ay tila isang marupok na ibon na pilit naghahanap ng mapagtataguan. At doon, sa gitna ng karamihan, nagtama ang kanilang mga paningin. Si Severino. 2 taon na ang lumipas, ngunit tila walang nagbago sa talim ng kanyang mga mata. Naroon pa rin ang awtoridad sa kanyang pagkakatayo. Ang kisig na dati ay nagsilbing kanlungan ni Liz. Subalit sa pagkakataong ito, nakita ni Liz ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pighati. Ang mga mata ni Severino ay hindi puno ng tagumpay, kundi ng isang malalim at madilim na pangungulila na tila sumusumbat sa kanyang kaluluwa. Sinalubong ito ni Liz ng yelong lamig. Pinatigas niya ang kanyang anyo, pilit na ibinabaon ang bawat alaala ng kanilang mga yakap sa ilalim ng makapal na pader ng pot. Habang naglalakad si Liz patungo sa isang mas tahimik na sulok ng balkonahe, naramdaman niya ang mabibigat na hakbang na sumusunod sa kanya. Bago pa man siya makalingon, isang mainit na palad ang humawak sa kanyang siko.
Lais, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Severino ay paos, tila isang luma at gasgas na plakang pilit na pinatutugtog. Mabilis na iniiwas ni Liz ang kanyang braso na tila napaso sa uling. Ang haplos na iyon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay naddala ng matinding hapdi. Talk about what, Severino? Ang boses ni Liz ay kasing talim ng isang labaha. Pag-uusapan ba natin kung paano mo ako pinagpalit sa sarili kong kapatid? O kung paano mo sinusubukang ubusin ang natitirang kabuhayan ng pamilya ko ngayon? Hindi mo naiintindihan, Liz. Lumapit palalo ang lalaki. Sa sobrang lapit nila, amoy na amoy ni Severino ang pamilyar na pabango ni Liz, ang samye ng banilya na hinaluan ng alat ng dagat ng Batangas. Bahagyang nanginginig ang mga pilikmata ni Severino habang palihim siyang humuhugot ng malalim na hininga, tila sinusubukang ibaon sa kanyang sistema ang amoy ng babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang sandaling yon ng pangungulila ay kitang-kita sa bawat guhit ng kanyang mukha, isang lihim na pagsamba na hindi kayang burahin ng panahon. Naiintindihan ko ang lahat. Muling wika ni Liz. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha na ayaw niyang pumatak. I saw you, Severino. Sa sarili nating kama. Huwag mo akong gawing tangha ulit. Napayo ko si Severino. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng isang sikretong hindi niya masabi. Maniwala ka man o hindi, ginawa ko ang lahat para protektahan ka. At hanggang ngayon, iyon pa rin ang ginagawa ko. Liz, makinig ka. Kailangan mo umalis sa asyenda. Mapanganib ang lugar na iyon para sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liz. Danger? Ang panganib lang na nakikita ko ay ikaw. Natatakot ka ba na baka bumagsak ang kumpanya mo dahil ako na ang kaharap mo? Well, get used to it. Hinding-hindi ako aalis hanggat hindi kita nakikitang nawawalan ng lahat, gaya ng ginawa mo sa akin. Tinalikuran niya si Severino nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagbaon ng pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Hindi niya nilingon ang lalaking naiwang nakatayo sa dilim ng balkonahe. Ang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Pag-uwi ni Liz sa Hacienda Vergara ng gabing yon, ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang tanawing hindi niya inaasahan. Mula sa malayo, nakita niya ang kumikislap at nagpapalit-palit na asul at pulang ilaw na humahati sa kadiliman. Ang tunog ng mga sirena ay tila mga hiyaw ng mga kaluluwang ligaw. Maraming sasakyan ng pulis ang nakaparada sa tapat mismo ng mansyon. Bumaba si Liz sa sasakyan ng may kaba sa dibdib. Sa may pintuan, nakatayo ang isang hepe ng pulisya na may hawak na isang puting papel. Ang kanyang ama na si Don Vicente at ang kapatid na si Stella ay naroon din, nakatayo sa likuran ng mga opisyal. Ang mga mukha ay tila mga maskara ng peking takot. Miss Amarilis Vergara? Tanong ng pulis. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Mayroon kaming warrant of arrest laban sa inyo para sa mga kasong economic sabotage at paglabag sa environmental laws. Napatigil ang mundo ni Liz. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto, habang ang mga mata ni Stella ay lihim na kumikinang sa tagumpay sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat salita ng hepe ng pulisya ay tila mga mabibigat na tipak ng bato na isa-isang ibinabagsak sa balikat ni Liz, hanggang sa maramdaman niya ang pagbali ng kanyang sariling pag-asa. Ang Hacienda Vergara ay napatunayang gumagamit ng mga ipinagbabawal at nakalalasong chemical sa inyong mga taniman na nagdulot ng pagkakasakit ng mga residente sa Karatig Bayan. Paliwanag ng opisyal habang ipinapakita ang mga dokumentong may lagda ni Liz. Bukod pa rito, may pormal na reklamo ng pagnanakaw ng industrial formula mula sa Del Fiero Corporation. Bilang tumatayong CEO, kayo ang pangunahing mananagot sa batas. Nang hinig ang mga labi ni Liz, lumingon siya sa kanyang likuran, naghahanap ng isang pamilyar na mukha na magtatanggol sa kanya. Naroon si Don Vicente, nakayuko
at hawak ang isang panyo na tila balabi siyang nagdadalamhati. Sa tabi nito ay si Stella na nakatakip ang kamay sa bibig. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Puno ito ng malupit na kislap ng katuwaan. Papa, Stella, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Liz ay halos pabulong na lang sa sobrang pagkabigla. Kayo ang nagbigay sa akin ng mga papeles na iyon. Sabi niyo para iyon sa pagliligtas ng asyenda. Dahan-dahang umatras si Don Vicente palayo sa kanya, tila ba natatakot na mahawa sa isang malalang sakit. Patawarin mo kami, Liz. Pero hindi namin akalain na aabot ka sa ganito. Gusto mo lang bang mapatunayan ang sarili mo kaya ka gumamit ng mga shortcut? Wala kaming kinalaman sa mga ilegal na transaksyong pinasok mo. Siya ang nagpapatakbo ng lahat, officer. Dagdag ni Stella. Ang boses ay puno ng mapait na panlilinlang. Masyado siyang naging agresibo bilang CEO. Siguro ay dala ng galit niya sa mga Del Fiero, kaya siya nagnakaw ng formula. We tried to stop her, but she's the boss. Wala kaming magagawa, kundi sundin ang mga utos ng isang anak sa labas na biglang naging makapangyarihan. Parang isang dambuhalang alo na humampas kay Liz ang katotohanan. Ang lahat ng pagpapakita ng bait ni Don Vicente, ang pagluhod nito sa putikan sa Batangas, ang paghirang sa kanya bilang CEO. Lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang madilim na plano. Inilagay nila siya sa itaas hindi para parangalan, kundi para maging panangga sa oras na bumagsak ang lahat ng kanilang mga krimen. Ito ang kanyang internal crumbling. Naramdaman ni Liz ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga paa. Ang lupa sa ilalim ng kanyang sapatos ay tila naging malambot na putik na lalamon sa kanya ng buo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang mga dokumentong pinirmahan niya gamit ang gintong ballpen ay hindi pala susi sa tagumpay, kundi mga rehas na baka na siya mismo ang naglagay sa kanyang sarili. Hindi ito totoo, usal ni Liz. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, naramdaman na niya ang malamig at matigas na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkakakandado ng bakal ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hinila siya ng 2 pulis patungo sa naghihintay na patrol car. Habang naglalakad, nakita niya ang pagtataas ng baso ni Stella mula sa malayo, isang tahimik na pagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Isang itim na kotse ang nakasunod sa sasakyan ng pulisya mula sa dilim ng kakahuyan. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, tila isang aninong nagmamasid sa bawat galaw ng trahedya. Sumakay na kayo, Miss Vergara? Marahas na utos ng pulis habang itinutulak ang kanyang ulo pababa upang makapasok sa loob ng sasakyan. Ngunit bago pa man maisara ang pinto, isang nakakabinging hiyaw ng mga gulong ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sasakyan ang humarang sa tapat mismo ng patrol car. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking humahangos. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. "Itigil ninyo yan!" sigaw ni Severino. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong Hacienda Vergara. Dahilan upang mapahinto ang lahat. Humango si Severino palapit sa mga pulis. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon na tila isang pader na humaharang sa pagitan ni Liz at ng madilim na rehas ng bilangguan. Hawak niya ang isang makapal na folder. Ang mga papel sa loob nito ay tila mga huling bala na handa niyang gamitin para sa isang laban na alam niyang matatalo siya, ngunit mananalo ang babaeng mahal niya. "Palayain ninyo siya," mariing utos ni Severino. Ang boses niya ay hindi nanginginig sa harap ng mga awtoridad. "Nagkakamali kayo ng taong dinarakip. Hindi si Liz Vergara ang utak sa likod ng lahat ng ito." Lumingon ang hepe ng pulisya. Ang kilay ay magkasalubong sa pagtataka. "Anong ibig ninyong sabihin, Mr. Del Fiero?" Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa CEO ng Vergara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Severino
bago niya ibinigay ang folder sa mga pulis. Ang mga ebidensyang yan ay ako mismo ang nagtanim. Ako ang nagbayad sa mga tauhan ng Hacienda Vergara para gumamit ng mga illegal na chemical at sirain ang sarili nilang lupain. Ninahaw ko ang sarili naming formula at ipinilit sa kanilang mga dokumento para magmukhang sila ang nagnakaw. Kasabwat ko ang mga kriminal na nasa listahang yan. Nanlaki ang mga mata ni Liz. Ang kanyang puso na kanina ay punong-puno ng put, na yon ay nilalamon ng isang matinding kalituhan. Baliw ka ba? Anong pinagsasasabi mo, Severino? Bakit mo ginagawa ito? Sigaw niya. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa galit, kundi sa takot para sa lalaking nasa harap niya. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag na kanina pa nakatago sa dilim. Ang bawat pagkislap ng kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na bumabasag sa dangal ni Severino. Sa bawat salitang binitawan niya, sinisira niya ang kanyang sariling pangalan, ang reputasyon ng Del Fierro Corporation at ang kanyang buong kinabukasan sa harap ng buong bansa. Lumingon si Severino kay Liz. Sa gitna ng kaguluhan, tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Lumapit siya ng bahagya. Sapat na para maabot ang mukha ng dalaga. Marahan niyang idinampi ang kanyang hinlalaki sa pisngi ni Liz upang pahirin ang isang butil ng luha. Ang haplos na iyon ay hindi na mabilis o puno ng pait, kundi malambot at punong-puno ng isang pagsasabing hindi kayang bigkasin ng dila. Ang kanyang tingin ay tila isang huling pamamaalam, isang malungkot ng ngiti na nagsasabing, "Sabi ko sa'yo, poprotektahan kita kahit kanino, kahit sa sarili mo." Bitawan ninyo ang babae, utos ng hepe pagkatapos basahin ang mga dokumento. Naramdaman ni Liz ang pagluwag ng mga posas sa kanyang mga pulso. Ang bigat ng bakal ay nawala, ngunit napalitan ito ng mas masakit na bigat sa kanyang dibdib. Pinanood niya kung paano marahas na pinihit ng mga pulis ang mga braso ni Severino patalikod. Ang tunog ng pagkakakandado ng posas sa mga kamay ng lalaki ay tila isang haton na bumasag sa kaluluwa ni Liz. "Severino, wag! Sabihin mo ang totoo!" Pagmamakaawa ni Liz, sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ng mga opisyal. Hindi na sumagot si Severino, marahas siyang isinakay sa loob ng van ng pulisya. Habang isinasara ang pinto, ang huling nakita ni Liz ay ang mapayapang anyo ng lalaki. Tila masaya pa siyang siya ang nasa loob ng madilim na sasakyang iyon sa halip na ang kanyang asawa. Mabilis na pinaharurot ng driver ang van ng pulisya, kasunod ang iba pang mga sasakyan. Naiiwang nakatayo si Liz sa gitna ng daan, basang-basa ng ulan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa papalayong mga ilaw. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa paghahasik ng lagim. Ilang kilometro lang ang layo mula sa asyenda, isang dambuhalang truck na nawala ng preno ang mabilis na bumabagtas sa madulas na kalsada. Sa gitna ng malakas na ulan at madilim na highway, nawala ng kontrol ang dambuhalang sasakyan. Isang nakakangilong tunog ng pagyupi ng bakal at pagkabasag ng mga salamin ang umalingaw-ngaw sa buong paligid nang sumalpok ang truck ng napakalakas sa gilid ng van na sinasakyan ni Severino. Ang sasakyang kinalalagyan ng lalaking nag-alay ng lahat ay tumalbog at ilang beses na nagpaikot-ikot sa kalsada bago tuluyang tumigil sa gilid ng bangin habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila sinusubukang hugasan ang sariwang dugo na nagsimulang humalo sa putik ng kalsada. Wala nang senyales ng buhay sa loob ng van. Kailangan na nating tawagin ang punerarya. Ang boses na iyon mula sa radyo ng isang pulis ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng bungo ni Liz, winawasak ang bawat hibla ng kanyang katinuan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, malamig at malupit. Ngunit mas malamig ang dugong tila tumigil sa pagdaloy sa kanyang mga ugat. Nakatayo si Liz sa gitna ng kalsada. Malaya na ang kanyang mga kamay mula sa posas. Ngunit ang kalayaang iyon ay tila isang sumpa.
Ano ang silbi ng pagiging malaya kung ang taong kumuha ng kanyang mga tanikala ay siya namang nakabaon sa ilalim ng nayuping bakal? Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa mainit na luhang hindi na niya mapigilan. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila, dahan-dahang bumigay hanggang sa lumubog ang kanyang mga binti sa maputik na lupa. Namanhid ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat hininga niya ay tila isang kutsilyong pilit na hinihiwa ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang pangalan ni Severino hanggang sa mapatid ang kanyang hininga. Ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig, kundi ang marahas na panghinginig ng kanyang mga balikat. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking kani-kanina lang ay humahaplos sa kanyang pisingi. Ang lalaking kumuha ng lahat ng dumi ng kanyang pamilya para lang malinis ang kanyang pangalan ay nasa loob ng naglalagablab at nayuping sasakyang iyon. Severino! Sa wakas ay nakawala ang isang hiyaw mula sa kanyang dibdib. Isang tunog ng purong pighati na tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumakbo siya patungo sa pinangyarihan ng aksidente. Hindi alintana ang matatalim na bato at madulas na putik. Sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at marahas na hinahampas. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang tanawing habambuhay na uukit sa kanyang panaginip. Ang van ng pulisya ay tila isang lata na nilamukot ng isang dambuhalang kamay. Ang amoy ng gasolina ay humahalo sa amoy ng bakal at sariwang dugo. Nakita niya si Severino. Inilalabas siya ng mga rescuer mula sa pagkakaipit. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng sarili niyang dugo. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang dahon na wala ng kahit anong lakas. Sa loob ng ambulansya patungo sa ospital, mahigpit na hawak ni Liz ang kamay ni Severino. Ang kamay na iyon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng init at katiyakan, ngayon ay malamig at puno ng malapot na pula. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng ambulansya sa kalsada ay tila pagbibilang ng mga natitirang sandali ng buhay ng lalaki. Huwag kang bibitiw. Mangako ka sa akin, Severino. Huwag mo akong iiwan ng ganito. Bulong ni Liz habang idinidikit ang dugo ang kamay ng asawa sa kanyang no. Ang bawat patak ng dugo ni Severino na humahalo sa kanyang mga luha ay tila isang sumpa ng katotohanan. Ngayon lamang, naramdaman ni Liz ang bigat ng kanyang mga maling hinala. Ang bawat sandali na ginugol niya sa pagkamuhi sa lalaking ito ay tila mga lason na bumabalik sa kanyang sariling sistema. Pagdating sa ospital, ang paligid ay naging isang malabong imahe ng puting liwanag at mabilis na pagtakbo. Marahas na inilayo ng mga nurse si Liz habang itinutulak ang stretcher patungo sa loob ng emergency room. Ang huling nakita niya ay ang duguang kamay ni Severino na tuluyang nalaglag sa gilid ng kama. Walang buhay at tila bumibitiw na sa mundo. Naiwan si Liz sa gitna ng malamig na hallway. Ang amoy ng gamot at kalinisan ng ospital ay tila sumasakal sa kanya. Ang bawat hakbang ng mga tao sa paligid ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang lamig ng sahig ay tila humahalik sa kanyang balat habang dahan-dahang siyang napaupo sa isang silya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa saradong pinto kung saan kinuha ang kanyang asawa. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagbibigay sa kanya ng panandaliang pag-asa na agad ding napapalitan ng matinding takot. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay puno ng pagod at kawalan ng katiyakan. Miss Vergara, tawag ng doktor habang tinatanggal ang kanyang maskara. Nagawa namin pigilan ang matinding pagdurugo, ngunit ang pinsala sa kanyang ulo at katawan ay malubha. Si Mr. Del Fiero ay kasalukuyang nasa koma. Sa ngayon, ang makina na lamang ang nagpapanatili ng kanyang paghinga. Kailangan nating maghintay, ngunit kailangan nyo ring ihanda ang inyong sarili sa pinakamalalang pwedeng mangyari. Bumagsak ang balikat ni Liz.
Ang mga salitang iyon ay tila isang huling hatol na bumasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga mata ay blanko habang pinoproseso ang katotohanang ang lalaking nag-alay ng lahat para sa kanya ay maaari ng hindi magising kailanman. Sa gitna ng kanyang panlulumo, isang lalaking naka-Amerikana ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay formal at may kasamang bigat ng responsibilidad. Ito ang pribadong abogado ni Severino, ang taong nakakaalam sa lahat ng lihim na itinago ng lalaki sa loob ng 2 taon. Walang sinabi ang abogado. Sa halip ay iniabot niya kay Liz ang isang lumang kahoy na kahon. Ang ibabaw nito ay may nakaukit na maliit na inisyal na S at L. Ang mga letrang nagbubuklod sa kanilang mga pangalan noon. Ang kinis ng kahoy ay tila nagdadala ng init ng mga nakaraang alaala na pilit nilang kinalimutan. Ipinagbilin ito ni Mr. Del Fiero sa akin. Wika ng abogado sa isang malungkot na boses. Sabi niya, ibigay ko lamang ito sa inyo kung sakaling dumating ang araw na hindi na niya kayang protektahan kayo ng personal. Ang lahat ng sagot sa inyong mga tanong, Liz, ay nasa loob ng kahon na yan. Nanginginig ang mga daliri ni Liz habang hinahawakan ang kahon. Ang bigat nito ay tila bigat ng isang buong buhay na puno ng sakripisyo at pag-ibig na hindi nabigkas. Sa isang liblib na sulok ng ospital, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sariling mabilis na paghinga ni Liz, dahan-dahan niyang inilapag sa kanyang kandungan ang kahoy na kahon. Ang bawat ukit ng S at L sa takip nito ay tila mga buhay na alaala na humahaplos sa kanyang mga daliri, nagpapaalala sa panahong ang kanilang mga pangalan ay iisa pa ang kahulugan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang takip ng kahon. Ang dahan-dahang pag-angat ng kahoy ay naglabas ng amoy ng luma at tuyong papel, isang samyo, na tila nagmula sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga liham. 12 ng mga liham na may mga selyo, ngunit hindi kailanman na ipadala. Ang sulat kamay ni Severino, mga linyang matikas, ngunit may mga bahagyang malabo, tila may mga patak ng luhang natuyo na sa papel bago pa man matapos ang pagsulat. Kinuha ni Liz ang isang liham na may petsa ng gabi ng kanilang anibersaryo, ang gabi ng ulan at pagtataksil. Sa pagbabasa ng bawat titik, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Isinalaysay ni Severino ang pangyayari, ang pagbisita ni Stella, ang baso ng tubig na ibinigay nito, at ang biglang pagbigat ng kanyang buong katawan hanggang sa mawalan siya ng malay. Isinulat ni Severino ang kanyang paggalito nang magising siyang wala na si Liz at ang pananakot ni Stella na tuluyang sisirain ang buhay ng dalaga kung hindi siya susunod sa gusto nito. Hindi kita ipinagpalit, Liz, ang nakasulat sa dulo ng papel. Pinili kong hayaan kang maniwala sa kasinungalingan dahil iyon lang ang tanging paraan para tigilan ka ni Stella at ng iyong ama. Mas gusto ko nang kamuhian mo ako kaysa makita-kitang unti-unting pinapatay ng kanilang kasakiman. Napahagulgol si Liz. Ang kanyang mga hikbi ay pilit niyang pinipigilan sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang sariling palad. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang katotohanan. Sa ilalim ng mga liham, nakita niya ang mga bankbook. Ang bawat buwan sa loob ng 2 taon na wala siya, may regular na deposito na nakapangalan sa kanya. Ang perang akala niya ay galing sa sariling sikap sa panaderya, ang mga swerteng dumarating sa kanyang negosyo. Lahat ng iyon ay galing kay Severino. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Liz, habang naglalakad sa tabing dagat ng Batangas. Si Liz, habang masayang nagtitinda ng tinapay. Si Liz, habang natutulog sa isang bangko sa labas ng kanyang maliit na bahay. Sa likod ng isang litrato, may nakasulat na mga salitang nagpag-uuho sa natitirang pader ng kanyang damdamin. Ang ngiti niyang nagbibigay buhay sa akin. Kahit mula sa malayo,
Sapat na ang makita kang ligtas. Niyakap ni Liz ang mga litrato. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa mukha ni Severino sa papel. Ang lalaking kinalaban niya, ang lalaking pinag-isipan niya ng pinakamasamang bagay, ay ang lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanyang kamay, kahit na sa gitna ng dilim. Ang huling dokumento sa loob ng kahon ay ang orihinal na kontrata ng Hacienda Vergara. Binili ni Severino ang lahat ng utang ng asyenda gamit ang sarili niyang pondo, hindi para ariin ito, kundi para tiyakin na walang basehan ang anumang kaso laban kay Liz. Inihanda niya ang lahat ng ebidensya laban kina Don Vicente at Stella, ngunit mas pinili niyang gamitin ang mga ito para sa sarili niyang pag-ako ng kasalanan nang makita niyang nasa panganib ang asawa. Sa pinakailalim ng kahon, may nakita si Liz na isang maliit at makinang na susi. May nakakabit itong pulang etiketa na may nakasulat na, "Para sa katarungan." Dahan-dahang pinunasan ni Liz ang kanyang mga luha. Ang pighati sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakapapasong apoy ng determinasyon. Ang bawat hibla ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho na. Ngayong alam na niya ang lahat, hindi na siya ang biktima na iiyak lamang sa isang sulok. Tiningnan niya ang direksyon ng silid kung nasaan si Severino, na kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga. Pagkatapos ay lumingon siya sa labas kung saan naroon ang mundong puno ng mga taong nanamantala sa kanilang dalawa. Bit-bit ang kahoy na kahon at ang maliit na susi, tumayo si Liz. Ang kanyang bawat hakbang sa hallway ng ospital ay may bagong bigat. Isang bigat na hindi nagaling sa pighate, kundi sa isang pangakong hinding-hindi na mababali. Gamit ang maliit na susing nakuha mula sa kahon, tinungo ni Liz ang isang tagong bangko sa lungsod kung saan inihanda ni Severino ang huling depensa para sa kanya. Ang bawat pag-ikot ng susi sa loob ng safety deposit box ay tila pagpihit sa kapalaran ng mga taong nagtangka sa kanilang buhay. Sa loob, bumungad ang mga hard drive at orihinal na kontrata na hindi lamang naglilinis sa kanyang pangalan, kundi naglalantad sa masangsang na amoy ng korupsyon nina Don Vicente at Stella. Habang nangyayari ito, sa bulwagan ng Hacienda Vergara, isang malaking pantitipon ng mga mamamahayag ang kasalukuyang nagaganap. Nakasuot ng itim na damit si Stella, may hawak na panyo at pilit na pinapatak ang mga wad na luha. Sa tabi niya, si Don Vicente ay tila isang matandang lupaypay sa pighati. Ang aking anak na si Liz ay biktima rin ng panlilinlang ni Severino del Fierro. Pahayag ni Don Vicente sa harap ng mga kumikislap na ilaw ng kamera. Si Severino ang utak ng lahat. Pinilit niya ang aking anak na pirmahan ang mga dokumentong iyon bago niya ito itinapon. Kami ang tunay na biktima rito. Ang kapatid ko ay naging sunod-sunuran lamang sa lalaking iyon. Dagdag ni Stella, ang boses ay puno ng mapait na drama. Severino is a monster who deserves what happened to him. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang naputol. Ang malalaking pinto ng bulwagan ay marahas na bumukas, nagpapapasok ng liwanag mula sa labas na tila bumubura sa dilim ng kanilang mga kasinungalingan. Pumasok si Liz. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan at nakaposas. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na Amerikana. Ang kanyang tindig ay tila isang leon na handang pumatay para sa kanyang kawan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol na umuukit sa katahimikan ng silid. Tapos na ang palabas nyo? Ang boses ni Liz ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpatahimik sa lahat. Liz, anong ginagawa mo rito? Dapat ay naglululuksa ka sa asawa mong mamamatay tao. Sigaw ni Stella. Ang mukha ay biglang namutla. Ngunit pilit pa ring nagmamayabang. Hindi sumagot si Liz. Sa halip, lumakad siya patungo sa projector ng bulwagan at isinaksak ang hard drive na galing kay Severino. Sa malaking screen, bumungad ang isang malinaw na video footage. Ang gabi sa kwarto kung saan nakita ni Liz si Severino.
Kitang-kita sa video kung paano dahan-dahang naglagay si Stella ng puting pulbos sa baso ni Severino at kung paano niya hinubaran ang lalaking wala ng malay para lamang iset up ang eksena. Narinig ang malakas na singhap ng mga tao sa loob ng silid. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Isunod ni Liz ang mga recording ng pag-uusap ni Don Vicente sa isang hindi kilalang lalaki, ang driver ng truck na bumangga sa van ni Severino. Ang bawat salita ng pagpaplano ng pagpatay ay malinaw na narinig ng lahat. Wala na akong utang na loob sa inyo. Wika ni Liz habang nakatitig ng diretsyo sa nanlilisik na mga mata ng kanyang ama. Ang dugong na nanalaitay sa akin ay maaaring sa inyo, pero ang dangal ko ay kailanman hindi nyo pag-aari. Lumapit ang mga pulis na kanina pa nakatayo sa gilid, dala ang mga tunay na warrant of arrest. Sa pagkakataong ito, hindi na si Liz ang kinuha nila. Marahas na pinihit ang mga braso ni Stella at Don Vicente. Ang mga hiyaw ng protesta ni Stella at ang pagmamakaawa ni Don Vicente ay tila mga basag na tunog na hindi na pinakinggan ng sinuman. Bago sila tuluyang ilabas, huminto si Liz sa harap ni Stella. Dinukot niya ang gintong Vergara, pin na nakakabit sa kanyang damit. Ang simbolo ng kanyang pagiging CEO ng asyenda. Marahan niya itong binitawan sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa semento ay tila huling tuldok sa kabanata ng kanyang paghihirap. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, tinapakan niya ito ng buong bigat hanggang sa mayupi ang simbolo ng kapangyarihan ng kanyang ama. Tinalikuran niya ang lahat, hindi para tumakas, kundi para bumalik sa kaisa-isang lugar na mahalaga sa kanya ngayon. Pagbalik ni Liz sa ospital, ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malamig na tile ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng pagkapanalo niya sa laban para sa katarungan, ang pinakamahalagang laban ay kasalukuyan pa ring nagaganap sa loob ng silid ng intensive care unit. Tumitig si Liz sa likod ng makapal na salamin. Doon, nakahiga si Severino, napapalibutan ng mga kumikislap na makina at mga tubong, tila mga baging na nakakapit sa kanyang nanghihinang katawan. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ng lalaki ay hindi nagaling sa sariling lakas, kundi idinidikta na lamang ng isang mechanical na bentilador. Ipinatong ni Liz ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na salamin. Ang kanyang mga luha na inakala niyang naubos na sa harap ng kanyang ama ay muling dumaloy ng walang pigil. Ang bawat alaala ng kanilang simpleng buhay sa Manila, ang mga gabi ng pagsasalo sa tuyo at kanin, ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng tumutulong bubong, ay muling nagbalik, mas matingkad at mas masakit. Huwag mong gagawin ito sa akin, Severino. Bulong ni Liz, ang kanyang tinig ay halos mapatid sa pighati. Nakuha na natin ang hustisya. Malinis na ang pangalan mo, pero ano ang gagawin ko sa lahat ng ito kung wala ka sa tabi ko? Naramdaman ni Liz ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila may isang bagay na malapit ng maputol. Biglang nagbago ang ritmo ng mga makina sa loob ng silid. Ang regular at mabagal na tunog na nagpapahiwatig ng tibok ng puso ay biglang naging mabilis bago ito nauwi sa isang mahaba at nakakangilong huni. Isang tuwid na tunog na tila humahati sa katahimikan ng buong palapag. Nagkagulo ang mga nurse at doktor. Mabilis silang pumasok sa silid. Bit-bit ang mga gamit na gagamitin upang ibalik ang buhay sa isang pusong pagod na. Marahas na hinila ng isang nurse ang kurtina. Tinatakpan ang tanawin mula kay Liz. Ngunit ang anino ng kanilang mabilis na paggalaw ay kitang-kita pa rin sa manipis na tela. Bumalik ka sa akin! Hagulgol ni Liz habang sinusubukang itulak ang pinto. Ngunit pinigilan siya ng isang gwardiya. Severino, hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Utang na loob! Bumalik ka!
Ang bawat segundo ay tila isang siglo ng paghihirap. Sa isip ni Liz, isinusuko na niya ang lahat. Ang asyenda, ang yaman, ang katarungan. Kapalit lamang ng isang maliit na senyales na buhay, pa ang lalaking nag-alay ng lahat para sa kanya. Inilapat niya ang kanyang buong katawan sa pinto, tila sinusubukang ipasa ang sarili niyang inat at buhay sa pamamagitan ng malamig na kahoy at bakal. Matapos ang tila, walang katapusang minuto ng pakikipaglaban ng mga mediko, biglang tumigil ang mahabang huni ng makina. Napalitan ito ng isang mahina, mabagal, ngunit regular na tunog. Isang senyales na muling tumitibok ang puso ni Severino, bagaman sa isang manipis na hibla na lamang ito nakakapit. Lumabas ang doktor. Ang mga butil ng pawis ay malinaw sa kanyang noo kahit sa lamig ng ospital. Binigyan niya si Liz ng isang malungkot na tingin bago tumangmu ng bahagya. Nagawa naming i-stabilize siya, ngunit kailangan niyang magising sa loob ng susunod na 48 oras. Kung hindi, ang kanyang katawan ay maaaring hindi nakayanin ang susunod na krisis. Pinayagang pumasok si Liz. Lumapit siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang kamay ni Severino. Ang balat ng lalaki ay pila papel sa nipis at lamig. Ngunit para kay Liz, yon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Umupo siya sa isang silya sa tabi nito. Idinikit ang kanyang noo sa likod ng kamay ng asawa at doon ay nagsimulang bumulong na mga pangako ng bukas. Sa kalagitnaan ng madaling araw, habang ang buong mundo ay natutulog at ang tanging kasama ni Liz ay ang mahinang ugong ng mga makina, naramdaman niya ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang sariling puso. Isang napakahina, halos hindi mapansin. Ngunit totoong pagpisil mula sa mga daliri ni Severino sa kamay ni Liz. Napatigil si Liz. Pigil ang kanyang paghinga. Natatakot na baka guni-guni lamang ito ng kanyang pagod at nagdadalamhating isipan. Ngunit muli, naramdaman niya ang marahang paggalaw ng mga daliring iyon. Isang mahinang mensahe mula sa kabilang panig ng kadiliman. Isang pagsisikap na abutin ang liwanag na nagmumula sa haplos ng kanyang asawa. Severino, mahal ko? Naririnig mo ba ako? Ang bulong ni Liz ay puno ng panginginig. Tila isang marupok na panalangin pilit na itinataboy ang anino ng kamatayan. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mga mata ni Severino. Sa likod ng kanyang mga saradong mata, tila may isang malakas na bagyong nagaganap habang pilit niyang binabagtas ang mahabang lagusan pabalik sa mundo ng mga buhay. Ang bawat pagkurap ay may kasamang hirap. Tila may mabigat na timbang na nakadagan sa kanyang malay, hanggang sa unti-unti niyang naidilat ang kanyang mga mata. Subalit ang kanyang paningin ay hindi nakapokus. Malabo ang lahat sa kanyang paligid. Tila natatakpan ng makapal na hamog ang bawat imaheng kanyang nakikita. Ang puting liwanag ng silid ay tila sumusugat sa kanyang malay, at ang bawat ingay ng mga makina ay tila mga dagundong sa kanyang pandinig. Tiningnan niya ang mukha ni Liz, ngunit sa halip ng ngiti ng pagkilala, isang bakas ng matinding pagkalito ang sumilay sa kanyang maputlang mukha. Liz? Ang kanyang tinig ay tila gasgas na papel, mahinang-mahina at halos hindi marinig sa gitna ng ritmo ng bentilador. Sumabog ang pansamantalang saya sa dibdib ni Liz, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na takot nang mapansin niyang muling nag-iba ang takbo ng mga numero sa monitor. Ang presyon ng dugo ni Severino ay nagsimulang bumagsak ng mabilis at ang mga linya sa screen ay muling sumayaw ng marahas. Tila isang babala na ang paggising na ito ay ang huling lakas na lamang ng kanyang katawan bago ang tuluyang pagpikit. Huwag kang pipikit, Severino. Tumingin ka sa akin, please. Ang hiyaw ni Liz ay puno ng desperasyon habang muling bumukas ang pinto at humahangos ang mga nurse patungo sa kanila. Sa pagitan ng liwanag at dilim, sa pagitan ng huling hininga at ng pangako ng bukas,
Ang kamay ni Severino ay dahan-dahang lumuwag sa pagkakahawak sa kamay ni Liz. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang muling pumikit, tila isang kandilang nauubusan na ng mitsa sa gitna ng malakas na ihip ng hangin ng madaling araw. Mas masakit pala ang katahimikan kaysa sa kahit anong hiyaw ng pighati. Dahil sa bawat saglit ng katahimikan, unti-unting nilalamon ng pangamba ang huling hibla ng pag-asa. Lumipas ang mga linggo na tila naging mga buwan sa loob ng malamig na silid ng ospital. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila isang mabigat na pasanin na dahan-dahang dumaragan sa dibdib ni Liz. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang mundo ay lumiit hanggang sa naging 4 na sulok na lamang ng kwarto ni Severino. Dito, ang kanyang buhay ay nakadepende sa bawat guhit sa monitor at sa bawat mahinang pag-angat ng dibdib ng lalaking mahal niya. Naging ritual na ni Liz ang pag-aalaga sa asawa. Tuwing madaling araw, bago pa man sumilip ang unang liwanag ng araw, marahan niyang pinupunasan ang katawan ni Severino ng maligamgam na tubig. Ang bawat haplos ng bimpo sa balat ng lalaki ay puno ng pag-iingat. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling porselana na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng harina at amoy ng tinapay, ngayon ay sanay na sa amoy ng alkohol at gamot. Ngunit sa likod ng bawat haplos na iyon ay ang tahimik na panalangin na sana ay maramdaman ni Severino ang init ng kanyang pagmamahal at magising na mula sa mahabang tulog. Isang hapon, habang nakaupo si Liz sa gilid ng kama at hinahawakan ang kamay ni Severino, bumukas ang pinto ng silid. Inasahan niya ang doktor o nurse, ngunit laking gulat niya nang pumasok ang isang grupo ng mga taong may mga mukhang sunog sa araw at suot ang mga simpleng damit. Sina Mang Cardo at Aling Nena yon, ang mga kapitbahay niya mula sa maliit na bayan sa Batangas, kasama ang ilang pangmanging isda at nagtitinda sa palengke. Bitbit nila ang mga balot ng kakanin, sariwang prutas, at ang init ng isang komunidad na hindi kailanman nakalimot. "Liz, anak," bulong ni Aling Nena habang yumayakap ng mahigpit sa dalaga. "Nabalitaan namin ang nangyari. Hindi kami makatiis na hindi ka mabisita at madalhan ng kaunting lakas." Dito naramdaman ni Liz ang tunog ng tunay na pamilya. Hindi ito ang marangyang mansyon ng mga Vergara na puno ng dumi at pagkukunyari. Ito ang yakap ng mga taong walang ganong yaman, ngunit handang maglakbay ng malayo para lamang ipadama na hindi siya nag-iisa. Nag-alay sila ng panalangin sa gilid ng kama ni Severino, isang panata na puno ng katapatan. Isang matandang babae mula sa grupo ang lumapit at inilagay sa ibabaw ng mga kamay ni Severino ang isang simpleng rosaryong gawa sa kahoy. "Ito ay galing sa aming lumang simbahan, Liz. Ang bawat butil nito ay dinalaan ng aming mga pagsisikap. Hayaan mong ito ang magbantay sa kanya habang ikaw ay nagpapahinga." Ang sandaling iyon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na kaluluwa ni Liz. Nakita niya ang kaibahan ng tunay na malasakit ng mga dukha kumpara sa malupit na pagtataksil ng kanyang sariling ama at kapatid. Ang mga taong ito, na dati ay pinagsilbihan lamang niya ng tinapay, ngayon ay sila ang nagbibigay sa kanya ng espiritual na pagkain upang magpatuloy. Nang umalis ang mga taga-Batangas, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Ngunit hindi na ito kasing lamig ng dati. May naiwang init ng pag-asa na tila mas malakas pa kaysa sa anumang makina sa loob ng ospital. Gabi-gabi, bago siya makatulog sa maliit na silya sa tabi ng kama, kinakausap ni Liz si Severino. Ikinukwento niya ang bawat detalye ng kanilang balak na pagpapalaki sa panaderya, ang amoy ng dagat, at ang mga batang balang araw ay tatakbo sa loob ng kanilang tahanan. Ang kanyang bawat salita ay tila mga sinulid na pilit niyang ibinibuhol sa malay ni Severino para hindi ito tuluyang maligaw sa dilim. Ngunit ang katawan ni Liz ay tao lamang. Ang puyat, pagod at matinding emosyon sa nakalipas na mga buwan
ay dahan-dahan kumuha ng kanilang kabayaran. Isang madaling araw, habang nakayuko siya sa gilid ng kama at mahigpit na nakahawak sa kamay ng asawa, dahan-dahang bumigat ang kanyang mga talukap. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip, ang kanyang panaginip ay punong-puno ng mga imahe ng kanilang nakaraan sa Manila, kung saan sila ay masaya at walang iniisip na panganib. Sa gitna ng katahimikan ng ika-4 ng madaling araw, kung saan ang tanging maririnig ay ang ritmo ng bentilador, isang himala ang nagsimulang maganap. Naramdaman ni Liz ang isang mahinang pagpindot sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang dating niyang guni-guni. Ito ay isang tunay at may layuning paggalaw. Pagkatapos, isang napakahina, paos, at tila galing sa ilalim ng lupa na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Liz! Ang tawag na iyon ay tila isang kislap ng kidlat sa gitna ng kadiliman. Nagising si Liz nang may matinding kaba. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib habang pilit niyang tinitingnan ang mukha ng asawa sa gitna ng malabong liwanag ng ospital. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liz sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng takot, ay biglang kumitig ng marahas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Ang boses na iyon, bagaman paos at mahinang-mahina, ay ang tanging musikang hinintay niyang marinig sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahang iminulat ni Severino ang kanyang mga mata. Sa simula ay tila malabo ang lahat. Ang mga talukap niya ay mabigat at tila ayaw pa ring bumitiw sa dilim. Subalit nang masilayan niya ang pamilyar na anino ng babaeng nakayuko sa kanyang tabi, unt-unting nagkaroon ng pokus ang kanyang paningin. Nakita niya ang mga mata ni Liz. Ang mga matang dati ay puno ng galit, ngunit ngayon ay umaapaw sa pag-ibig at luhang tila mga kristal sa ilalim ng ilaw ng ospital. Severino, gising ka ba talaga? O nananaginip lang ako? Ang boses ni Liz ay nanginginig, halos pabulong, habang hinahawakan ang pisingi ng asawa. Liz, patawad. Ang tanging nasabi ni Severino bago muling pumikit ng sandali dahil sa tindi ng pagod. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang hapdi, ngunit ang bawat titik nito ay puno ng katapatan. Hindi na napigilan ni Liz ang kanyang sarili. Napahagulgol siya ng tahimik habang isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Severino. Ang mga hikbi niya ay hindi na galing sa pighate, kundi sa isang matinding kaluwagan na tila isang mabigat na pader ang gumuho sa kanyang harapan. Ang init ng katawan ni Severino, ang mahinang pang-angat ng dibdib nito, at ang katotohanang narito na siyang muli, lahat ng iyon ay sapat na para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri ng mga doktor, naiwan silang muli na 2 lamang sa silid. Sa pagkakataong ito, mas gising na si Severino, bagaman mahina pa rin ang kanyang katawan. Inalalayan siya ni Liz na uminom ng tubig. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Bakit mo ginawa yon, Severino? Tanong ni Liz habang inaayos ang kumot ng asawa. Bakit mo kailangang iako ang lahat ng kasalanan? Akala mo ba ay matutuwa ako kung malaya nga ako? Pero ikaw naman ang nga sa panganib. Hinawakan ni Severino ang kamay ni Liz. Ang kanyang mga daliri ay marahang pumatong sa mga palad ng asawa na naging magaspang dahil sa pagtatrabaho sa panaderya at pag-aalaga sa kanya. Dahil ang tanging mahalaga sa akin ay ang kaligtasan mo, Liz. Inakala ko na kapag kinuha ko ang lahat ng dumi, magiging malinis ang mundo mo. Pero nagkamali ako. Hindi ko naisip na ang pinakamasakit na kulungan para sa'yo ay ang mabuhay sa gitna ng kasinungalingan. Tumingin si Severino ng malalim sa mga mata ni Liz. Marahan niyang inangkat ang kamay ng asawa at idinampi ang kanyang tuyong mga labi sa mga buko ng daliri ni Liz. Ang halik na iyon ay matagal, puno ng pagsisisi
at tila isang panata ng pagbabago. Naramdaman ni Liz ang init na dumadaloy mula sa labi ni Severino patungo sa kanyang puso, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na matagal na niyang hinahanap. Patawarin mo rin ako, tugon ni Liz habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Naging mabilis ako sa paghusga sa iyo. Hinayaan ko ang galit na magbulag sa akin. Pero sa loob ng kahon na iniwan mo, nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo ako binantayan sa Batangas. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo. Sa sandaling yun, ang lahat ng pait ng Hacienda Vergara, ang lahat ng dumi ni na Don Vicente at Stella ay tila mga aninong naglaho sa gitna ng sikat ng araw. Wala ng CEO, wala ng anak sa labas. Wala ng yaman o hirap. Dalawa lamang silang pusong sugatan na naghahanap ng paraan upang mabuong muli. Tapos na ang lahat doon, Severino, wika ni Liz habang nakasandal ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Wala na sina Papa at Stella. Wala na rin ang asyenda sa buhay natin. Binenta ko na ang lahat ng shares na naiwan sa akin at ibinigay sa mga tauhan at sa mga residenteng napinsala ng chemical. Ayoko nang humawak ng kahit anong galing sa kanila. Mumiti si Severino ng mapayapa. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa unang pagkakataon. Yan din ang gusto ko, Liz. Ayoko na sa ingay ng lungsod. Ayoko na sa mga sekretong sumisira sa kaluluwa. Humugot ng malalim na hininga si Severino at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit sa mga puno sa labas ng ospital. Ang kanyang boses ay naging masigla. Tila may bagong layunin na sa buhay. Gusto ko nang umuwi, Liz, sa tunay nating bahay. Bulong niya. Saan yun, mahal ko? Tanong ni Liz. Doon sa maliit na bayan sa tabing dagat. Doon sa amoy ng tinapay at alat ng dagat. Doon tayo magsisimulang muli. Wala ng mga maskara, wala ng mga pader, hayo lang dalawa. Isang tahimik at matamis na yakap ang namagitan sa kanila. Sa loob ng maliit na silid na iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at puting mga pader, natagpuan nila ang isang paraisong hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay naging kaisa sa isang bagong pangako. Ang pangakong hinding-hindi na sila muling bibitiw, anuman ang dalhin ng bukas. Isang maliwanag na umaga sa bayan ng San Jose, Batangas, ang hanging nagmumula sa dagat ay may dalang kakaibang tamis. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape ay dahan-dahang humahalimuyak sa loob ng maliit na panaderya, isang samyong nagbibigay ng init at katiyakan sa bawat pusong dumadaan dito. Lula ng simpleng puting t-shirt at shorts, lumabas si Severino mula sa kusina bit-bit ang isang tray ng mainit na tinapay. Bagaman may bahagyang iika-ika pa rin ang kanyang lakad dahil sa pilat na iniwan ng aksidente, ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na mapapantayan ng kahit anong yaman. Huminto siya sa likuran ni Liz, nakasalukuyang nag-aayos ng mga kagamitan sa counter, at marahan itong yakap sa baywang. Ipinatong ni Severino ang kanyang baba sa balikat ng asawa, ninanamnam ang kapayapaang matagal nilang ipinaglaban. Amoy langit ang panaderya natin ngayon, mahal ko. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing na tila haplos ng sutla. Lumingon si Liz at binigyan ng asawa ng isang matamis na ngiti. Ang uri ng ngiti na hindi na kailangang magkubli sa likod ng anumang maskara. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Severino. Sinusuri ang bawat guhit nito na ngayon ay wala na ang bakas ng pag-aalala. Ito ang amoy ng ating bagong simula. Tugon ni Liz. Nang dumating ang dapit hapon, nagtungo ang dalawa sa dalampasigan. Nakaupo sila sa buhanginan habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa malawak na kalangitan. Ang mahinang paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng mga sakit ng nakaraan. Dito, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, nasagot ang lahat ng mga tanong
na dating gumugulo sa isipan ni Liz. Napatawad na ba niya ang kanyang nakaraan? Oo, sa tuwing naalala niya sina Don Vicente at Stella, nakasalukuyang nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa loob ng rehas. Wala na siyang nararamdamang poot. Ang tanging nananatili ay ang matinding pasasalamat dahil ang kanilang kasamaan ang nagtulak sa kanya upang hanapin ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Napatawad na rin niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon dahil alam niyang ang bawat sugat ay bahagi lamang ng kanyang paglago. Nakahanap na ba sila ng kapayapaan? Sa bawat gabi na mahimbing silang natutulog na walang itinatagong lihim, at sa bawat umaga na gumigising silang ang tanging alalahanin ay ang tamang timpla ng arena, alam nilang natagpuan na nila ang kanilang paraiso. Ang katahimikan ng kanilang simpleng buhay sa Batangas ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang palakpakan sa loob ng boardroom ng isang malaking kumpanya. At ano ang aral na iniwan ng kanilang kwento? Tumingin si Liz kay Severino, na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Napagtanto niya na ang tunay na pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugong na nananalaytay sa iyong mga ugat. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang manatili sa tabi mo kapag ang buong mundo ay nakatalikod na. Sila ang mga taong handang pulutin ang bawat basag mang piraso, gaano man ito katalim, at matyagang bubuuin ka muli ng may pag-ibig at pag-unawa. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na walang sugat. Ang tunay na pag-ibig ay ang dungtapang na harapin ang bawat sakit, piliing magpatawad ng paulit-ulit at magtayo ng isang matibay na tahanan mula sa mga guho ng nakaraan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, marahang inihilig ni Liz ang kanyang ulo sa balikat ni Severino. Isang matagal at banayad na halik ang idinampi ng lalaki sa kanyang isang pagpapatunay na sa wakas, sila ay nakauwi na sa tunay nilang tahanan. Ang amoy ng dagat at ang init ng kanilang mga palad na magkahawak ay ang tanging ebidensya na ang himala ay nangyayari sa mga taong marunong maghintay at magmahal ng tapat.